Tonight, I want to share with you on the topic of the new you. Siguro nakita niyo po yung poster na yan that this is going to be the subject for tonight. Sa Tagalog, parang sinasabing, ang bagong ikaw. Yan, parang pang pelikula yung title, ano? Ano ba talagang itsura na isang taong binago na ng Diyos? Because I'm sure marami sa atin na you receive the Lord Jesus Christ and you put your faith in Him through this online service. And we want to equip you and teach you, share with you the Word of God about this, the new you. Ano ba ang expectations sa kanyang pag-uugali? Siyang binago na ni Jesus. Paano siya manamit? Ano ba dapat ang naririnig sa kanyang mga sinasabi? Ano ba ang kanyang mga pinapanood? Saan na ba siya dapat tumatambay? You know? Ano ba ang mukha ba siyang banal pag lumakad sa labas? You know, maraming umiiwas minsan sa pagdalo sa mga pagtitipon ng pagsamba dahil maraming nakokornihan. Yung iba naman ay nagpa-fast forward, hinihintay matapos ang praise and worship, bago pumasok, ayaw nila yung part ng nagwo-worship. You know, these are all important or essential elements sa ating online service because we want to give way and time for all of you to connect with God through these spiritual songs. The Bible says, offer unto Him songs and hymns and spiritual songs. So we put lyrics there, pero yung iba nakukornihan doon. And minsan napapaisip po ako na napapatanong ako sa sarili ko kung ano ba talaga kasi ang itsura ng mga nasa loob ng church na bakit parang pag sinabing, halika, sama ka naman sa akin sa church, ayaw nilang sumama. You know, here in Singapore, we started our physical service nung last year, June pa po. Kaya I understand sa Philippines na hindi pa po kayo nag-resume ulit because of the pandemic. But here, we run 7 different services across the week. And sometimes people are hungry, sometimes people are not, and they feel like, you know, church is not the place for me. Pero so ngayong gabi, gusto kong maliwanagan tayo sa mga those who receive the Lord Jesus Christ. Ano ang itsura natin, ano ang expectation sa atin, at ano ang dapat nating maintindihan. You know, salvation is a process, not an instantaneous miracle. Huwag niyong asahan ng isang taong umiyak, nag-pray, sinabi niyang, Lord Jesus, be the Lord of my life. Kinabukasan, milagro, wow, bagong-bago ng nilalang. Talagang ibang-iba na. It's not a one prayer of acceptance and instantly we are Christ-like agad after we say amen. It doesn't work that way. So when we repented of our sins and received Jesus as our Lord and Savior, do you know that only our spirits get saved? And ang tao is body, soul, and spirit. Ang sabi ng Biblia, we still needs to have our mind be transformed every day. Sabi ng Romans, be transformed by the renewing of your mind. So our spirit, nananahan ng Holy Spirit dyan, then we get saved, but our body also needs to get saved. Ano ibig sabihin nun? Sabi nga ni Pablo sa Romans chapter 12, you know, sa 1 Corinthians chapter 9 verse 27, Paul says, I discipline my body. You know, like an athlete training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself be disqualified. Baka raw siya ay, you know, sa other translation it says, so that I will not be a castaway. So we can disqualify in our body, in our minds. So we need to have these things aligned day after day. Walang bigla ang binabago. Kaya don't get frustrated sa inyong mga pamilya, yung mga inaakay ninyo sa Diyos, you know, for them to grow. You know, ang isang batang ipinanganak, expected mo umuha, iyak ng iyak, ang daming needs, lalagyan ng diaper, you know, dudumi siya, gusto lang niya uminom ng gatas, anything that will benefit the child. Hindi siya nakakaintindi kung may respeto ba siya sa tulog ng nanay niya. No, uuha siya, iiyak siya. Ganon minsan ang bagong Christian. Maraming needs, ang daming iyak. Ang daming tawag sa'yo, uy, pag-pray mo naman ako. Di ba pinag-pray na kita kahapon? Pag-pray mo ulit ako ngayon, para siyang may takot and stuff like that. But we will see tonight, you know, we
share with you sa Stinger yung life cycle ng butterfly. Christianity is just like that. We don't become a beautiful, colorful butterfly right away, hindi ba? Dumaan muna yan sa isang chubby caterpillar na parang ang sarap apakan pag nakita mo. Ang tawag natin yan sa Pilipinas, higad. Sa English, caterpillar, parang cute-cute pag sa ibang caterpillar, pero nagiging cocoon siya and then nagiging transform into a beautiful butterfly. So, pero yung transformation bago maging beautiful butterfly, it takes a process. Hindi agad-agad na parang kaaya-aya na agad ang tao. Hindi agad siya parang very attractive sa kanyang pagkilos. So, we need to have patience. So, ang text natin ngayong gabi is coming from 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Ito ay familiar verse sa iba, pero sa mga hindi pa nakakaalam ng verse na ito, ang sabi, therefore, if anyone is in Christ, kung ikaw ay na kay Kristo na, ang sabi rito, He is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. So, all things, meaning the old life, yung dati mong gawi, yung dati mong kilos, yung dati mong buhay, wala na daw yun. And behold, all things have become new. That means new life has begun for you. Sa Tagalog, ang sabi rito, kung kaya't ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Hallelujah. Ang mga dating bagay daw, lipas na yon, tapos na yon, close book na yon sa harap ni Jesus. Hindi ba't napakagandang balita nun? Na may proper closure ang past ng bawat isa. Gaano man ito kadilim, gaano man ito karumi, at parang feeling mo ay walang tatanggap sa'yo dahil sa iyong nakaraan. Anyone who is in Christ, you are a new creation. Ang lahat ng mga lumang bagay ay lipas na. Sabi dito, sila'y naging mga bago. Okay? So, we are not reformed or simply refurbished, kung sabihin, but we are made completely new. Totoong bago by our union with Christ and the indwelling of the Holy Spirit. Binasa ko ito, inaral ko kagabi, ano ba talaga pag sinabing new? New creation. Kasi the new you. Dapat alam natin ang ibig sabihin yan sa Biblia nung sinabi yon. Alam niyo po, na-encounter ko ang mga iba-ibang words, like the word fresh. New means fresh. New means unused. Na parang isang bagay na hindi pa nagagamit. Bagong-bago, sariwa, and sabi nun, behold, everything is fresh and new. Yan ang ibig sabihin ng sinabing pag ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay naging bagong nilalang. You are fresh. Sa tingin ng Diyos, parang hindi ka nagkasala. Woo! Tayo lang naman ang hindi makatanggap nun, di ba? Kasi natatandaan natin ang lahat ng mga kasalanan natin. Lahat ng kapalpakan natin. Lahat ng mga bagay na sablay sa buhay natin. Pero ang sabi doon, ikaw ay parang bago. Not used, fresh, new. Di ba gusto natin yung amoy ng bago? Gusto nating magbukas ng mga bagong cellphone. Parang ganon. Hindi ni-refurbish, hindi binuksan at pinalitan ng pyesa. No, in Christ, you are a new creation. Tandaan po natin yan. New, which as recently made, is superior to what it succeeds. Ibig sabihin, mas higit doon sa dati. Kumbaga, upgraded. New version ka na. Woo! New version of a new kind. It means uncommon or unheard of. Hallelujah. Yung parang, si Rasek? Ito na siya ngayon. Unheard of yun, ha? For example lang, kung siya ay palamura noon, naging Christian siya, and then he has this union with Christ. Pag sinabing, nako, wala ka nang maririnig ng pagmumura, tsaka ang bait-bait na. Wow, unheard of yan. Yan ang mga ginamit na word linked to the new creation. That means uncommon. Hindi sila sanay na naging ganun ka. Kung ikaw ay manginginom nun, o talaga namang parang pugon ang iyong bibig sa kasi sigarilyo, at nung inalok ka, hindi ka na nagsigarilyo, sabi, wow, unheard of yon. Si Cyrus, na noong araw ay nakakadalawang pakete, hindi na ngayon naninigarilyo, wow, unheard of. That's an uncommon news. Pag sinabing, si Rosa,
Ha? Nag-asawa? Oh my goodness! Akala ko yung tatandang dalaga talaga. Eto mabigat. Pag narinig nyo, ako ang nag-asawa. Unheard of yan. At ako nagka-boyfriend. Unheard of, uncommon. Pero nothing to do with something new creation yan. I'm just linking this so that you can get or, grasp the full picture of being a new creation. At iyon ka. Ganun ka sa harap ng Diyos. Yan ang dapat mong kainin, yan ang dapat mong paniwalaan kasi yun ang totoo. You are a new creation in Christ. All things have passed away and behold, all things have become new. Amen? So, in our lives, kaya tayo nahihirapan, kaya may struggle, is because of this two nature inside us. Nakatira siya sa kaloob-looban natin na parang you have this two picture of you. Okay, the two you sa buhay mo, which is the old nature, yung dating ikaw, and the new nature na dapat inaasahan sa atin na lakaran natin. So yung old nature, yung old lifestyle, yung old behavior, na kung tawagin is the carnal behavior. Alright? And then the new nature, yun yung new life in Christ, the life that is unheard of, or new kind, ito yung spiritual life na natin. The new you, yung bago ng ikaw. And we can also say that there's the ugly, angry, the insecure you, the compromising you. These are the old nature, yung dating ikaw na fearful you, timid, matatakutin, kuripot you, and, parang hard you, or parang bato, ganyan. So, something like that. That was the old nature. But the new nature can be, this spiritual you, the strong, or the disciplined you, the confident you, the bold you, the dreamer kind of you, the positive kind of you. Yan ang dalawang naglalaban sa buhay ng tao, sa isip ng tao. Ako pa ba yung dati? O ako na yung bago? Diba? Yun ang struggle. Na minsan gumising ka ng maaga, na parang, wow, you want to greet everyone. Have a good day. Wow, talagang you're complimenting different kinds of, commendations sa mga kasambahay. Kangiti ka maganda. That's a side of you. Pero may mga time na pagka na-press ang button mo, parang napikon ka, lumalabas. Parang, the witch from the north. Woo! Lumalabas yung mga ugaling hindi maganda, pero alam mong binago ka na ni Lord. Because it's both are living inside us. Kaya nako-confuse ang tao kung siya ba talaga ay new creation na o hindi pa. So this two nature lives inside of us. If we do not know or understand yung complexities nito, people will tend to end up being frustrated and discouraged. But you don't need to be discouraged. Tuturuan natin kayo ngayong gabi how to render this old nature powerless. Na wala siyang kuko sa'yo. Na wala siyang bisa at power sa buhay mo. Alright? So, this old nature can be that negative and discourage you. Not going to make it kind of you. Parang wala akong pag-asa. Ito talaga ako, hindi talaga ako gagaling or hindi talaga ako babait. Huwag nyo nang hanapin yung mabait na Lot, for example, o yung mabait na Kenneth kasi hindi mangyari yun. Parang galit na galit ka sa mundo. Pero ang totoo naman is, you can see the good side of you because of Jesus Christ in you. Hindi ba nga si Peter ay ganon? Nakasama niya si Jesus. The bold Peter, ang sabi niya, hindi pwedeng ipagkanulo ka, Jesus, O kaya, wag mong hugasan ang aking paa. Ang sabi ni Jesus, pag hindi ko hinugasan ang iyong paa, you will not have a part of me. Tapos biglang, the kind of Peter na very aggressive, then Lord, wag lang paang hugasan, paliguan mo ako mula ulo hanggang paa. But on other occasions, lumabas yung Peter na fearful, and then he denied the Lord Jesus Christ. But then, lumabas na naman yung the bold Peter. He repented, and then he preached. And in one preaching ni Peter, 3,000 got saved. So, ang buhay parang ganun. May cycle siya. Lumalabas yung old nature, napapangibabawan yung new nature natin.
And there's this never giving up new nature sa atin. Huwag tayong sumukong bagtasin o tungkabin, i-explore. There is something new sa buhay ninyo. May bagong makikita sapagkat you are a new creation. So we all have these contradictions. We all have these inconsistencies. But there's a battle constantly taking place between these two natures, and the scripture calls it between the flesh and the spirit. So, old nature and the new redeemed nature. So, when you give your life to Christ, yan ang dalawang nature. So, sa Galatians 2:20, if you're writing down, read this verse. Sabi doon, I have been crucified with Christ. And I no longer live. Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Hindi na si Hazel na dati ang nabubuhay dapat. Ipinako ko si Hazel kasama sa krus. Pinatay ko ang lumang Hazel. Do you know, I was cursing Hazel before. Ako ay nagsusugal before. I was young, nasa kapitbahay ako, for 41, gusto ko yung mga tunog ng burlitas, nagbibingo. Kumukupit ako sa nanay kong kind of view, para ma-express ko yung desire ko sa sugal. And hindi mo ma-imagine, ako ay bulaklak ng mura noon ang bibig. May hinabol ako ng mechanical pen nung high school. Sinaksak ko. Magpuso-puso rito. Yung kung natatandaan niyo, may sinaksak kayo ng mechanical pen sa braso. Mama Zel ang tawag sa akin nung high school, but I was not like a mama to them. I was rough kind of Hazel, my old nature. So, sabi doon, nung tinanggap ko si Kristo, inilibing ko dapat yon. Hindi na ako ganon. Dapat hindi ka na magmumura, Hazel. Marami ka nang, dati talagang walang pwedeng sumalungat sa akin. Talagang bibigwasan ko eh. Ganon, kasi lumaki ako sa Kalye 11 kung tawagin, sa Barangka. Alam niyo ba doon, pugad ng mga drug addict doon. May time minsan, may lumilipad na mga bala ng pagbukas ko ng bintana, andun na palang mga sniper at ang drug addict nasa bubong ng bahay namin. Doon pala tumatakas ang mga hinuhuli ng mga parak. Yan ang environment. Yung mga snatcher doon tatakbo. Kaya yung buhay ko noon, very rough. Galit ako sa mga bata. Doon kayo sa mga bahay ninyo. Bubuhusan ko sila ng tubig. Maglaro kitang iingin ninyo. Pag nakakita ko ng pusa, sinisipa ko yun. Excuse me sa mga may hilig sa hayop. Patawarin niyo po ako. Pero sinisipa ko yung mga yan. Galit ako sa, dito kayo, mga papanghin nyo. Ganyan. Yun ang pinatay ko. Yung mga pinifeed ko sa sarili ko para maging ibang ako. Dahil si Kristo ay nananahan na sa akin. You need to discover the new you. Hindi na ikaw yung dating ikaw. Kaya pag nakita ka ng nanay mo, ng tatay mo, ng mga kapatid mo, wow, ibang-iba na yung kapatid mo. Pwede nang utangan. Kahit di bayaran. Kasi nag-ibang ikaw ka na. Hallelujah. So the struggle is real. Sa Tagalog ng Galatians, hindi na akong nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikay nabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog sa kanyang sarili para sa akin. Dapat lagi kong isaisip yon. So because the struggle is real and a constant choosing of what is right needs to be put into action. So the flesh, even though it's passed away, pakinggan niyo po ito, pwede siyang mabuhay na maguli. It can resurrect. Nagmumulto yung dating mga gawi mo. Okay? Kaya sa Romans chapter 8, tinuruan tayo ni Paul. Ang sabi niya, if you live by the flesh, that means if you live by the old nature, you will die. It's not talking about physical death, but it means your dreams will die. It means your potential will die. It means your relationships won't be what they should.
Because you choose to live in the flesh. Yung old nature mo, yung carnal nature mo. And God doesn't want us to live like that. Because He wants to give us our dreams. He wants to give us a bright and glorious future. Pero dapat iyakapin mo yung bago mong buhay. So kung pipiliin mong laging bumigay or mag-give in sa pangit mong pag-uugali, like katarayan, pagsusungit, pagdadabog, nagwawala, Christian ka na ng bubugbog, mga ganyan. Yung mga nagbabasag ng mga baso, nagbabalibag ng mga pinto, excuse me kung may kausap akong ganun pa rin hanggang ngayon. Don't yield to that kind of life. Because you are a new creation. Kung naninigaw ka pa rin sa mga walang kakwenta-kwenta, baguhin mo na yung style mo, ate, kasi bulok na yan. Huwag mo siyang pagmultuhin. Yan ang kasama ni Kristong napako sa krus. Pinatay mo na yung ganyang ugali. So if you're always saying what you feel, may mga taong very expressive and bitter palagi. Yung mga nagbibitter-bitter. Tumingin sa Facebook, bitter. Tapos ang comment, iba. Kasi bitter yon. Tapos holding grudges o you express yung mga, you're a compromising person. Maybe you will say, kasi PH, it feels good, parang gumante. Siyempre, wala naman sigurong, minsan nakakapanikip ng dibdib, di ba? Pag kayong siniraan ka, tapos hindi mo naman, tapos aalis ka lang, parang hindi yun normal. Kailangan parang makasundot ka kahit konti. Yan ang lumang ikaw, please. Pero ang bagong ikaw, lulunok. Sige na nga, pinatatawad na kita. Diba? Kahit may mga nanghiram sa'yo hindi nagbayad, tapos ikaw naman wala naman talagang pangangailangan, hindi mo na pahihirapan yung taong yun na naghiram. Sabi nga nila, pag ang nanghiram daw, malaki ang hiniram, ang hindi makatulog yung hiniraman. Yung nanghiram ng malaki, tulog na tulog. Antake mo, ikaw na hiniraman ng malaki at hindi binayaran, ikaw pang hindi makatulog, matulog ka. Isipin yun, pagpasa Diyos mo yun, yun na yung bagong ikaw. Kasi baka magkaroon ka pa ng hypertension, kakahabol at kakakonsumi. So, minsan kasi yung tao, mas nakakahinga siya pag inilalabas siya kung ano yung totoong siya. Pero yun nga yung hindi natin pinagbubuhay na muli eh. Yun yung ating pinapatay at sinasabing, humiga ka dyan. Noon ka pa, ikaw na yung dating ikaw, hindi ka dapat mabuhay, mag-resurrect. Yan. So, let us all remember that the new you must be powerful than the old you. Paano siya magiging powerful? Pakainin mo yung new you. Kaya sabi doon, faith comes by hearing. Grow in your faith. Kaya may mga sermon online, may mga training. Pinalalakas natin. Hindi natin pinapakain yung dating gawi natin. Okay? You won't get to where you're supposed to be if we keep feeding yung old nature natin. You won't definitely like the result kung i-feed mo ng patuloy yung dati mong buhay. So, it will lead to death, spiritual death. Sabi sa Romans verse 13, nung binasa natin kanina, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa katawang laman. Makalaman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, sabi niya doon, you will live, mabubuhay kayo. Nasa Bible, nasa Scripture, pinapatay yung mga gawang makalaman, fleshly, carnal, old nature kind of works. And then in verse 6, sabi doon, ang pagsunod daw sa hilig ng laman ay naghahatid ng kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Do you know why people don't have peace? Because, sabi doon, ang peace ay dumadating sa taong sumusunod sa will ng Holy Spirit. If we keep doing what our flesh dictates, then our peace will not be there. Kasi alam mong wala ka sa hulog, wala ka sa align. Hindi ka nakatugma sa layunin ng Diyos sa buhay mo. So, these are the things that we need to remember. Sabi niya, kung gusto mong ituloy yung dati mong lifestyle na pangit, ang sabi ni Pablo, siya'y nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos.
And then following verses it says, kaya ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman, paulit-ulit siya rito sa Romans chapter 8. Basahin niyo yung buong chapter na yan. Kung piliin mo raw na mabuhay ka in the flesh o yung dati mong buhay, hindi ka maaaring kalugdan ng Diyos. Very straightforward. God will not be pleased. Yes, He loves us. He so chases us that we will be changed. Pero we need to cooperate. We need to yield and surrender to the Holy Spirit. Ngunit sabi dito, hindi na kayo namumuhay ayon sa flesh. You don't live by that. Crucified na yon. Ikaw ay naging bago na sa harapan ng Diyos. Amen. So in English, if through the Spirit you will mortify the flesh, then you will live. You know, this word mortify, hindi ito masyadong ginagamit natin na English word, but mortify means you have to keep it dead. Kaya ang isang muscle, if you want to mortify, slow process of death yan eh. You put a tourniquet and you put like a rubber, alam to mga nurse, mga medical, sa field na yon. Gusto mong patayin yung muscle na yon, talian mo siya, walang blood na magka-flow doon. So mortify, keep your old nature dead. Amen? Kaya hindi ka na parang zombie, nabubuhay, buhay, pero ang patay na buhay niya, yun ang pinamumuhay niya. Contradiction. So, when it tries to get back, back up, when you're tempted to do whatever you feel, you have to say, ang sagot, no, I am not going to let the flesh rule me. Laging ganon. Sabihin mo, hindi ko hahayaang ito ang mag-dictate sa akin. Hindi ko hahayaan na ito ang mangibabaw sa akin. The way to truly live is to die daily in the flesh. Ano itong dying daily in the flesh? Kasi sabi ni Pablo sa Romans 8:12, wala tayong pananagutang sundin ang mga hilig ng laman. You are not obligated to follow the works of the flesh upang mamuhay ayon sa katawang fleshly o makalaman ulit. So you have the power to keep the old life dead. Sabihin mo yan sa sarili mo ngayon. At kung may kasama ka sa bahay, magtuturo. May mga kasama ko. You have the power to keep the old life dead. Yes? We can only overcome if we keep yielding to the Holy Spirit. So, when you do the right thing, doing the right thing is very important. When you do the right thing, even when it's uncomfortable, you're keeping the old man down. So, pipiliin mo kahit hindi masaya, yung hindi masayang hindi gumante, kahit hindi masayang hindi sumimangot, na gusto mo talaga sumimangot, nandilat, mambato, kasi masusuppress yun sa Piliin mo yun kahit uncomfortable ka. Because the Bible says, no discipline at the time feels good, but later on, it produces a harvest of righteousness. Pag paulit-ulit mong ginawang pagpili ng tama, kahit uncomfortable, di ka masaya ron, it will produce a fruit of righteousness. It doesn't feel good at the time to walk away when somebody insults you. Alam ko yan. Trust me. Andyan yung gusto mong magsalita pabalik, diba? It doesn't feel good to smile at people when you know did you wrong. Ang sarap rumesback, diba? Alam ni Ratsik yung mga resback na yun. Tangkad yan. Manda siya bukas, It feels good to insult people back. But the scripture says we do not yield to that any longer. You are the new creation. All things have passed away. Behold! You are unheard of kind of person. Hallelujah. Woo! I love what I'm preaching. I'm buying this, Kung may CD pa ngayon, wala na, hindi na ito nire-record, di ba? Paulit-ulit ko itong panonoorin. Hallelujah. Magbibigay ako ng offering sa sarili ko. Praise the Lord. So the flesh likes to be comfortable, but if you're comfortable all the time, you won't grow. Hindi ka lalago. Gusto mo lang kasi, ganito na ako, friend. Ganito na ako, Mars, besh. Huwag niyo na akong baguhin. Well, hello. Hindi ka makakalayo sa iyong faith. Hindi ka mag-grow. Palagi ka na lang si Bonjing. Ang laki-laking tao, tapos Bonjing, laging parang pabebe na lang. Sino ba ang gusto mo may pabebe, di ba? Ayaw natin mga pabebing friends. Sabi mo, friend, 5 years ka ng Christian, ganyan ka pa rin mag-react. Magbago ka na, iba ka na. Paalalahanan nyo siya. Iba ka na. Hindi ka na dapat nagbabasag.
Iba ka na, hindi ka dapat nangungutos. Kukutusan mo. Galante ka na, iba ka na. Nagtatights ka na. Hindi ka na kuripot. Trusting person ka na. Very positive person ka na. So discipline to do the right thing even when it's hard. Gawin natin yon. Endure, be patient, and be consistent. The flesh is not going to go away. Yung carnal desires natin will always be there inside us, but we will not give power to it. Amen? Huwag natin siyang pangibabawin para wala siyang kapangyarihan sa atin. Gutumin natin siya para wala siyang lakas. Huwag mo siyang i-feed ng mga panonooring malalaswa para wala siyang lakas sa'yo. Huwag kang makikinig. Don't hang out with people na palamura para hindi ka lumakas sa pagmumura. Bantayan mo yung mga pinanonood mo sa social media. Baka puro kasinungalingan, kaya hindi ka makarecover kasi pinaniwalaan mo na yung kasinungalingan. Kaya nga sabi ni Pablo, I die daily. He wrote over the half of the New Testament, and yet he admitted that he had to deal with his flesh on a daily basis. So if I will end with this, every day we have to say no to things. Mag-no ka. No, I'm not going to make that comment. No, I'm not going to watch that. We need to say, no, I'm not going to say that. I'm not going to respond that way. No, I'm not going to hang out with that friend that causes me to compromise. We need to learn how to say no at maging matapang ka doon. You have to tell the flesh, you're not going to rule me. Hallelujah. I'm not going to eat everything you tell me to eat. Dahil iba na ako. Si Kristo ay sumasa akin. Ang banal na Espiritu ay sumasa inyo ngayong gabi. Hindi ka nabihag o alipin ng kasalanan sapagkat ang banal na Espiritu ay sumasa atin. Ikaw ay naging bago na. Amen. People will be inspired if they see the new you. And let the people listen to the new you. Na ipako na ang mga makasalanang pagkatao natin. At hindi mo na pipiliing maalipin pang muli ng kasalanan. I know there are lots of people listening right now. And if there's a real struggle inside you to change, always remember, put that old nature powerless. Sabi sa ibang salin, inoperative. Hindi na siya pwedeng magdikta sa'yo. Don't let your old you rule your life and dictate your life because you have the power. And I'll pray tonight. Mananalangin tayo. For some of you, this is your first time. Ano ba itong pinipreach ni PH? Old you and new you. Kung ayaw mo na, sawa ka sa buhay mong ganyan. Feeling mo marumi ka sa harapan ng Diyos. Malayo ka sa Diyos. God can end that tonight by you giving a fresh start. By you God giving you, a new future for your life. You just have to pray this prayer with me ngayong gabi. Give your life to Jesus, and in Christ, you can become a new creation. Would you pray with me tonight and say, Lord, I'm here tonight. I give you my life. Take this life that I'm living. Ayoko na po ng buhay na ganito. Kakasawa, nakakapagod. Patawarin mo ako, Panginoon. Tinatanggap kita sa aking buhay. Pagharian mo ang puso ko, Panginoon. And Lord, I'm giving my life to you. If you have prayed that prayer, God will help you. God will come into your life. Make Him continually the center of your life. And if you are a Christian, mga nakikinig sa atin, you have been a Christian for so long, at hindi mo makita yung bagong ikaw, there's something wrong. You need to make this major shift. Sabihin mo, Lord, enough is enough. Help me. Sabihin mo sa sarili mo araw-araw, I need to say no to things. I need to say no to my wrong actions and wrong ways. Start befriending people who will inspire you and influence you for good. There's no other way. Nasa iyong mga kamay ang pagkilos, huwag mong iasa sa iba.
Huwag mong isisi sa iba, hindi ka iniimbitahan, hindi ka follow up, hindi ka dinidisciple, hindi ka pinagpipray. Those are excuses. You cannot blame them for you having that kind of life. God wants to give victory to you, pero ikaw ang responsible sa sarili mong growth. You're responsible sa sarili mong maturity. Get plugged in. Huwag kang tatamad-tamad. Tutulog na lang ako, malamin na online. Pagod ako ngayon. Then you miss this message. You have to make it a point that you will disciple yourself. Disciple your soul. Kung ngayang i-disciple ka pa ng iba. Amen? And I pray tonight that the Lord will give you the grace to overcome. The grace to give your life to God once again and start afresh. Because you can. You are powerful. You are anointed by God. You are approved by God. Hindi nagbabago ang pag-ibig niya sa iyo pag dumadami ang kasalanan mo, no. It couldn't change Him. He will not love you less for doing that. But He wants you to be victorious. Kaya baguhin mo na ang style mo. Amen? Praise the Lord. I know that this message has blessed you. And so tonight, magmuni-munihan po ninyo bago kayo matulog. Don't rush into things. Pray and say, Lord, ano mga gusto mong tanggalin ko sa buhay ko? Ano mga gusto mong ihinto ko ng gawin? Ano mga bagay na hindi nakakalugod sa iyo? God wants to slowly uproot those things one by one. Masakit yung uprooting kasi hindi ka comfortable doon. Magpapatawad ka kasi, magmamahal ka kasi ulit, bibigyan mo ulit yung isang tao ng chance ulit, kahit na nasaktan ka. Ganun ang buhay eh. Tulad ng pagbibigay sa atin ni Lord ng chance, again and again. Hindi siya nagsasawa sa atin. Amen? Praise the Lord. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you His peace. In Jesus' name, Amen. Magliwanag nawa ang inyong mga mukha. Don't be grouchy, grumpy. You are loved. You are God's princess. You are God's prince. He loves you with an everlasting love. Good night, everyone! Have a good night rest. I love you. Matulog kayong may smile sa inyong mga labi. And just say, Lord, thank you for your words. He is faithful. Amen! God bless you! Amen!